Well, hi there, kings and queens. I'm back again for another video. And ito na yata yung episode na pinaka gusto ko at pinaka excited ako nagagawin for this month. Actually, ang tagal ko rin palang hindi nakapag-vlog. Mga 2 months mahigit kasi wala akong maisip na content after kong gawin yung mga haul. Pero anyway, today gagawin natin ulit yung haul pero mas specific lang naman. So, hindi ko alam talaga kung ano yung uunahin ko sa topic na to kasi parang lahat gusto kong unahin, parang lahat na excite akong gawin. So, talagang pinaghandaan ko to. Lumabas ako ng bahay para maiba naman yung setup natin. Tsaka makalat ngayon sa kwarto ko. So, gusto ko malinis yung ating tawag niyan. Episode for today yung background natin. And ito, gusto ko ganito lang. Parang uso daw ngayon to sa Europe yung mga parang construction yung dating ko, semento. Dami kong sinabi. Anyway, yan, medyo minimal lang din yung voice ko kasi nandito ako sa labas and thankful ako kasi wala pang ganong customer dito. And hindi naman ako nababother kung maraming customer kasi naka-mic naman tayo and maririnig tayo dito sa ating vlog. So, isahan na natin yung ating vlog. So, tungkol nga saan ba tong vlog na ito? It's all about the Michael Kors. So, hindi to basta yung magbabrag lang tayo dito. It's about paano nga ba maging VIP ng course or how yung guide to become a course VIP. So, before further ado, let's get started! Okay, unahin ko na to kasi ito naman talaga yung una kong sinulat and ako naman kasi talagang kung ano yung una kong sinulat, gusto ko sunod-sunod na yun, hindi yung palaktaw-laktaw tapos babalik kasi mas lalo nakakalito yun. So, paano nga ba maging friend of house ng Michael Kors? So, talaga may kodigo ako dito kasi ayoko na may makakalimutan ako at ayoko na nag-iisip-isip lang talaga sa mga sinasabi ko. So, what is the VIP? Ito ay merong 4 na tier or Customers Loyalty Program that rewards you for making purchases and interacting with MK sites as you earn points. You'll more up the different loyalty levels, unlock free services, gifts, and experiences. It's free and really easy to join. So, hindi ko naman kayo pahihirapan dito. Like sa Chanel na mahirap talagang maging friend of the house. Ayan. Kasi gusto talaga ng mga ang ending naman talaga ng ng pagiging VIP mo dito is kailangan na i-invite mo talaga sa kanila kung anong fashion house yung susundin mo. Well, in this case, nasa Michael Kors tayo. So, kailangan nakikita nila na ikaw si Michael Kors, ginagamit mo siya for everyday, diba? And gustong-gusto mo talaga yung brand. Like me, gusto ko yung brand, but don't get me wrong kasi hindi naman ako ganun kalaking spender ng mga luxury. Even though na Michael Kors is tinatawag nilang affordable luxury. Diba? So, meron siyang 4 tiers. So, 4 tiers is, first is studio. So, this is free to join. Pero dapat, kapag nakapasok ka na dyan, kailangan i-maintain mo yung points mo. Like, sabihin na lang natin, di ba, sa SM. So, paano magkaroon ng prestige card ng SM? So, kailangan, at least may 150,000 kang spend for a year bago ma-approve ka as a prestige. So, sa studio, it's a free join, pero dapat consistent ka na bumibili ng kanilang mga collections. Kung pwede nga lang every season, lahat ng line, kung 100 pieces yon na collection, bilhin mo from head to toe. Like may dress, may shoes, may bags, may accessories, ganyan. Kahit yung mga walang masyadong patorya-toryang mga accessories, kailangan bibili mo. Pero, hindi ko naman sinasabi sa inyo na kapag gusto nyo maging course VIP, dapat lahat bibili nyo. Siyempre, dapat galing talaga yun sa puso mo. Gustong-gusto mo yung brand na yun bago mo bilhin, di ba? And kung hindi mo naman talaga type,
huwag mo nang bilhin, di ba? So, punta tayo sa next tier na tinatawag nilang backstage. Bakit studio, backstage, runway, and red carpet nga pala tong mga tawag ni Course? Kasi si Course is, mamaya i-discuss na lang natin kasi medyo naguguluhan talaga ako. Anyway, backstage is 300,000 plus points ang kailangan mong ma-earn. And siguro kung lagi kang bumibili every season, di ko alam kung ito yung nagtataka ako kung meron ka talagang mga dito. Parang hindi dahil sa mga gifts or sa mga freebies na pinamimigay nila, kundi kung pwede ka talagang makapanood ng Michael Kors collection sa New York kapag nalampasan mo yung backstage, then mas mataas yung runway na 6,000 points, and then yung red carpet na 15,000 plus points. So, hindi ko lang sure kung meron kang chance na makapanood sa New York ng ganitong tawag yan, runway show. So, bakit nga ba backstage and runway and red carpet? Kasi si Kors is more on, so hindi siya jet setter, mga carpool couture yung kanyang design. And then, recently ko lang din nalaman na ganun pala siya. Kaya pala, ang alam ko lang talaga dati, jet setter siya. Yeah, yung kanyang mga collections. So, ayun. And then, go tayo sa MK website and sign up for Kors VIP account. So, dapat gagawa nga naman tayo ng VIP account kapag talagang spender tayo ng Kors. So, okay. Ano pa ba nakalagay dito? Benefits ng pagiging VIP. Higher tiers unlock better perks like exclusive access to sales, birthday gifts, early access to a new collection, and more. So, yun talaga ako kasi yung sinasabi nilang collection design, hindi yan yung flanker ba tawag yun? Ano ba tawag doon? Diffusion line. Hindi naman ako talaga masyadong fan or ng mga gifts or kasi lang yun madaling kunin yun. The more na spender ka, the more na loyal ka, meron ka naman talaga nun kahit siguro every season magkakaroon ka nun. But ako talaga, fanatic ako ng collection design. Collection kasi is hindi siya yung diffusion line ng Michael Kors o yung tinatawag nilang Michael Kors. Ayan. So, yun yung mas mas elevated at saka mas magandang quality ng mga craftsmanships and leathers na meron ang Michael Kors na very limited lang. Kahit may isang store ka pa niyan sa Soho, sa New York, limited lang yon. Unlike yung naka-attend ka ng runway, tapos ng runway collection, tapos may chance ka makabili ng lahat ng gusto mo ng mga collection designs from bags, dresses, or shoes, and then siguro accessories, SLGs, or whatsoever. So, ano pa ba ang ibang masasabi ko dito? Ayan, okay. Let's move on naman dito sa unahin ko kaya to. Ayan. Unahin ko na lang yung, since napag-usapan na natin yung collection design, so ano yung mga bags that defines Michael Kors for the past 2 decades. Kasi since 2004, meron ako ditong copy. Ayan. Alam mo, ang alam ko kasi si Michael Kors, nag-start siya in 1981. But, nagulat ako, bakit wala siyang mga collections ng bag? Lalo na ako, talagang, bag collector ako. Pero bakit wala siyang bags from 80s and 90s? Yung pala, nag-umpisa siya sa diffusion line niya
noong 2004. And doon lang pala nauso yung mga bags niya. Ako kasi, nag-start ako na magkaroon ng bag ng Michael Kors way back in 2009. So, mga few years after 2004 yon. And ano nga ba yung mga bags muna na sumikat sa kanila? So, meron tayong Sophie na snakeskin. Ilalagay ko na lang dito yung photo. Tapos, meron din tayong Selma. And then, of course, the Hamilton na favorite ko. The Astor, another iconic bag from 2005. Casey bag na isang collection design. And, of course, I have the last batch ng Miranda tote from Michael Kors. And after nito, ito mismong design na to, after ng collection na to, hindi na sila nag-release kasi pinalitan nila ng Bancroft. So, this is a true snakeskin yung handles niya, yung mga trimmings niya. And why Miranda? Kasi ang nakasulat dito, gusto daw niya na ang isang babae ay strong and sexy while also feeling glamorous and very modern chic. Ayun daw yung collection na to. Ayan, so nabanggit ko na lang din naman tong Miranda bag. Ay nako, alam mo, di ko alam kung sasabihin ko pa dito sa harap ninyo na tungkol sa bag na to kasi medyo nakakatawa na nakakainis na para sa akin parang nagkaroon ako ng anxiety because of this kasi first bag na gusto kong i-purchase nung last year pa. Gusto ko na magkaroon nun since 2017 pa. Kaso nga lang, ang daming naging reason kasi binili ko to through online na second-hand market, pre-love market. Tapos, yung unang design na yon gustong-gusto ko na since 2017 pa. Tapos, nung nagkaroon ako ng chance na bumili nun sa pre-love market and ang daming reason ng seller na nadumihan daw, hindi niya na ibebenta. So, nalungkot ako kasi every time na order ako ng ganung design, it's a denim. Hindi ako nagiging successful sa pag-purchase nun. Kasi ang daming nagiging reason ng mga seller na ayaw na nilang ibenta after that. Buti na lang, hindi naman ako dinidenggoy ng mga seller na yon kung hindi ako makabili. And then, finally, ito yung nakita ko. Sabi ko pa nga, bakit parang 2 days na hindi pa ako sinasagot ng seller? Ito na, nababother na ako. Talagang gustong-gusto ko. Ganun pala ako ka-addict sa Michael Kors. Tapos, kasi gusto talaga yung design ng bag na to. Very unique. Tsaka hindi sobrang laki para, hindi mahirap bitbitin or i-manage. Kasi kapag sobrang laking tote naman, tapos wala naman akong ilalagay masyado, di ba nagsasayaw yung gamit? So, ito naman, okay na, nabayaran na lahat-lahat. Hindi kami nagkatagpo ng tawag nun, ng delivery rider naman. Diyos ko, binalik ko sa hub. Tapos, 1 linggo mahigit bago bumalik sa akin ulit. So, nagkaroon na naman ako ng mga anxiety, mga tawag yung tamang hinahala. Ayun. So, grabe, naloka ako. And, the other one na binili ko rin is ito naman. This one is a bucket bag from, hindi na to Michael Kors. Pero sinama ko lang siya kasi kasabay ko siya halos na binili doon sa Miranda bag. And this is a stud. Brand niya is Stud. And then, ang kanyang name is Moreau. Ayan. And then, pinagdasal ko rin to actually. Kasabay ng coming trip ko sa Romblon, sa May. And then, sa application kasi nag-apply ako ng bagong work. Ayan. And then, speaking nga naman ng Michael Kors, if I had a collection line ng
ng Michael Kors na called Miranda, meron tayong diffusion line dito ng Michael Kors. And this is the Hamilton. So, ayan. And this is the Hamilton. Kaso nga lang, hindi to yung aking first purchase ng Hamilton. The first one is yung aking distressed leather na parang suede na siya. And this one naman parang ganun din, distressed. Pero pagka-distressed naman niya, kupas. Instead na bakbak, kupas. Ayan. And then, siguro ganun ko lang talaga ka-love ang Michael Kors even sa mga collections, sa mga stories niya, even na nag-aral ako ng candle making. Kasi, nag-workshop din ng candle making si Michael Kors noon before siya maging sikat na designer ng Bergdorf and Goodman. Grabe, ang dami kong alam na Diyos ko, day. Siguro kapag ganun ka lang talaga ka-obsess, pero hindi naman siya hindi naman siya obsession eh. Kasi obsession, parang masama yun, di ba? Pero ito parang inspired ako, masaya ako, di ba? Na hindi lang naman nakikita ng iba yon. I don't know, and ayoko naman din na magsalita kasi baka maging assuming lang naman talaga ako. And tamang hinala. Ayun. Okay. Then, meron ako ditong listahan ng mga throwback Thursday daw to. Okay. Throwback Thursday na mga celebs and their Michael Kors handbags. So, sabi nga naman, kasi yung kanina sinabi ko, nagtataka ako bakit 1981 pa lang si Michael Kors nag-start si Michael Kors sa fashion industry, pero bakit wala siya mga vintage bags? Yung pala, nung nag-umpisa lang ang Michael Kors or yung diffusion line noong 2004, nagkaroon ng mga bags. And ang famous talaga doon is yung Hamilton na meron ako. And I think I have 3 or 4 na Hamilton bags right now. And yung pinakauna ko is yung distress na leather na bakbak siya. And I really enjoy talaga yung Hamilton up to this day. Yun nga lang, hindi ko na rin siya masyadong nagagamit. Pero it's still, I love it and I use it quite sometimes. And sino nga ba yung mga sikat na celebrities na may hawak ng Hamilton? So, si Karlie Kloss noong 2010 and then sino ba to? Parang kamukha ni Shushmita Sen. Tapos si Selena Gomez. Ayan. And also, yung Selma na handbag ng Michael Kors released in 2014 or 15 ata. Until 2017 may Selma pa rin na nilalabas. And Selena Gomez, meron din siya nun. Selma bag. Nagamit ni Selena Gomez. Magkatunog kasi. And then Heidi Klum naman, yung Miranda bag, which is na meron din ako. And pinakita ko earlier. Ayan. And Jessica Alba for mini na Selma naman. Yun nga lang kasi parang I don't think na personality ko yung Selma. Kaya never ako bumili yun. Pero parang na-tempt ako bumili yun sometimes before pandemic. Kasi parang gradient. Something na monochromatic na crocodile. Pero hindi pa rin natuloy yung gano'n na gusto ko magkaroon ng bag na yun. Okay, so si Jessica Alba, meron siyang Selma Mini. Gwen Stefani, meron din siyang Miranda tote na camouflage. Siguro, calf hair pa. So, buhok talaga to ng baka. And then, Yolanda Hadid for Selma bag. Ang dami pala nila naka-Selma bag, no? And then, Karlie Kloss for Sophie bag. Yan ang gusto ko, yung Sophie bag, aside sa Miranda and sa Hamilton. Astor, isa rin yan sa mga iconic designs ng bags ni Michael Kors, yung Astors. Ang dami ring shapes nun. Pero ang masisignify mo siya na may mga studs siya. Studs ba? Parang botones. Okay. Anyway, si Camila Bell, meron siyang Dillion na crocodile leather tote. Which is maganda naman talaga ang crocodile tote. Kaso nga lang, hindi ko lang type yung bag kasi parang mas may character yung Hamilton.
Ang dami pala nila, no? Tapos jet set to. So, meron ako jet set na dome. Ang meron naman yun dito sa listahan is si Amanda Seyfried. Seyfried, yeah. Am I correct? And then yung Casey Satchel ni Taylor Swift. Yan. Of course, I like Casey. And mag-i-insert na lang pala ako ng mga pictures. Ayan. And then si Kate Hudson for Riley Satchel. Hindi kasi ako masyadong fanatic ng ganito eh. Unless siguro pwede itong pang gym. Yung shape ng Riley. Yeah. And then the Sutton. Yan. Hindi ko rin type tong Sutton. And a lot more. Ayan. Yun naman yung mga celebrities na gumagamit ng Michael Kors na dito sa Pilipinas, parang never ako nakakita ng celebrity na gumamit ng Michael Kors. Celebrity napakasikat. Ay nako, Diyos ko. Ano pa ba iba ko sasabihin? I think wala na akong masasabi for this episode for today's video. Ayan, kasi nasabi ko na lahat. And to follow na lang din yung aking tawag yung Michael Kors collection na episode sa susunod. So, for now, ciao for now. And by the way, this is Tita Barbara. And if you're new in my channel, well, hi, hello, welcome. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. I hope to see you soon again. Bye.